talagang alam nyo naman na yung mag-amang Marcoleta, gulping-gulpi talaga mga kababayan sa inyo. Dahil nga doon sa naging pahayag ni Senator Dante Marcoleta about mga kababayan doon sa sa pag-give up o pagsuko ng Kalayaan Island Group or etong KIJ. So ngayon mga kababayan, bukod din sa matandang Marcoleta, kay Rodante Marcoleta, di ba nagsalita din ng kung ano-ano yung anak niya na si Congressman Paulo Marcoleta. So ngayon, sabi po dito sa PRTV Prime Media, reaksyon ni Dr. Sherwin Ona sa mga pahayag ng mag-amang Marcoleta ayon po sa Kalayaan Island Group at sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa dyan po sa West Philippine Sea. So ito, i-play po natin. Mainit na usapin pa rin ang mga binansagang tsinador matapos magkasagutan ang ilang mambabatas tungkol sa issue ng China at West Philippine Sea. Pag-usapan natin ito kasama ang Associate Professor at Security Analyst mula sa De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po, Professor Ona. Welcome back sa Rangkada Balita. Magandang gabi, Jack. At Nina, again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, Professor Ona. No? Tsaka take note mga kababayan bakit tahimik yung yung mga didisit, yung mga Chinador ngayon. Kasi may nakita ko kay wait lang pakita ko lang sa inyo. Ito pong China, yan sabi dito nga ni Coach Jared basahin natin muna. Yan. Chinator Alan Peter Cayetano at Chinator Robin Padilla. Sabi ninyo sa privilege speech ninyo, magagalit kayo kapag may caricature si PBBM na galing sa China. Nasaan yung sinasabi nyong galit kapag may caricature si PBBM? Ilabas nyo na. Chinese state media, yan gobyerno ng China at gobyerno ng China gumawa mga kababayan ng caricature ni PBBM. Ayan kung titingnan nyo. Caricature yan mga kababayan ng presidente. Ayan bakit ngayon hindi magsalita yung mga Chinator dyan na sinasabi na manggagalaiti sila pagsasabihan nila ng China pagka ginawa ng caricature si PBBM o bakit tahimik sila? Diba? Anyway, tuloy natin to. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ginugulpi ng mamamayang Pilipino etong mag-amang Marcoleta. No, I'm sure na narinig nyo yung may kontrobersyal na pahayag ni Senator Marcoleta na naging usap-usapin nung weekend. Ako, malinaw naman yung pagkakarinig ko at pagkakaintindi ko. Kayo po, sir, yung tungkol doon sa sabi, isusuko na lang yung KIG o yung Kalayaan Island Group. Ano po yung pagkakaintindi nyo po ba doon sa sinabi niya? Well, it is what it is, di ba? Yun ang sinabi niya na para wala na daw conflicting claims, isuko na lang daw, Pero ito, Jack, bilang isang professor. Pero take note binawi din po ni Senator Dante Marcoleta yan at sinabi niya pa nga na marami na daw pong artificial intelligence ngayon. May mga sinabi pa siya mga kababayan na hindi naman talaga yun ang meaning ng sinabi niya. Pero maliwanag, kung iisipin niyo po kung papakinggan niyo ng paulit-ulit, maliwanag yung sinabi niya na para wala ng gulo, bitawan na lang yung Kalayaan Island Group para wala ng gulo. So tinakot pa ang mga Pilipino na kung hindi bibitawan yung Kalayaan Island Group, baka dumating sa point na magkagulo. Anyway, tuloy pa natin. Professor, isang Pilipino, nakakalungkot marinig ito sa isang senator, At aasahan mo na dapat alam ng isang senador ang mga batas natin, at ating mga kasaysayan, But itong sa nangyayaring ito, mukhang marami pang dapat pag-aralan si Senator Marcoleta tungkol dito. Ano po ba ang pinagbabasehan ni Senator Marcoleta kaya sinasabi niya na hindi raw sakop ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ at itong Kalayaan Island Group? Yun nga niya ang nakakapagtaka rito sinasabi niya na yung 200 nautical miles na limit ng ating exclusive economic zone ay hindi sumasakop dun sa Kalayaan Island Group Totoo naman ito pero hindi yun ang hindi yun ang ayon sa ating mga batas, hindi yan ang definition ng West Philippine Sea, kasama yung Kalayaan Island Group, pati na yung ating exclusive economic zone dito sa kanlurang bahagi ng ating mga teritoryo ng ating bansa ang tinatawag na West Philippine Sea. Nakakapagtaka dahil kasama siya sa mga lehislator na nagsabatas nito nung last year. Siya ay nasa Kongreso pa at lubang nakakabahala din dahil hindi mo nga alam kung bakit sinasabi to ng isang legislator at abogado man din. Hindi, buhat nga nung pumunta siya mga kababayan doon sa patawag ng Chinese ambassador dito po sa Pilipinas. Di ba pinatawag si Marcoleta? Nag-courtesy call
kay Marcoleta yung Chinese ambassador. So nung pinatawag siya, syempre na makasiguro mga kababayan na orient siya na ganito ganyan, and then pinaniwalaan niya. Kaya todo depend siya ngayon sa China, mga kababayan. Kasi yun nga po, so ibig sabihin kahit wala ka doon sa sinasabing 200 nautical miles, pwede mo pa rin sabihin na, uy, sa amin yan. Oo, based Tama. on, sabi niyo, ang mga batas, plus may mga nakatira po doon, hindi ho ba? At meron po tayong governing body, meron mayor, may governor ba? Oo, ng mga Pilipino. Opo. Tama ka dyan, Ninya, no? At saka, alam mo, historically talaga ay nasa mga mapa natin yan, ano? Katulad nga nung explanation ni Justice Carpio dyan, ano? 1730s pa lang ay nasa mapa na ng Spanish administration ang Spratlys, ano? At ito'y pinagtibay nung panahon ng mga Amerikano. No, so nasa atin yung historical yung historical basis. At sabi mo nga, meron tayong working na community dyan. In fact, meron tayong LGU dyan at very robust ang presence, civilian, pati na ang military presence natin dyan, ano? Tsaka mga kababayan, ito para alam nyo lang, kaya po iniimbitahan si Senator Dante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano at yung anak niya na si Paulo Marcoleta, mga kababayan, dyan po sa Kalayaan Island Group ay para maipakita ni Commodore J. Tariela yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin dyan at para makita nila yung mga kabataan na nakatira at namumuhay dyan po sa Kalayaan Island Group. Kasi nga naman, baka pag nakita nitong mga Chinador na ito at mga congressman na ito na may pagka-pro-China, baka lalambot yung puso nila na kapag ka nakita nila na gumagana at umaandar yung gobyerno dyan, yung local government, dyan po sa Kalayaan Island Group. At kapag ka nakita nila na namumuhay ng maayos yung mga kabataan dyan, Kaya nakakapagtaka kung bakit nanggagaling ito sa isang senador o mga senador na lubang nakakabahala nga, sabi ko nga kanina. Parang example ba niyan? Para may, kunyari, ito malayo nga yung Guam tsaka Amerika. Bakit, di ba? Yung Guam ay sinasabing state ng Amerika, pero ito sobrang layo sa actual, di ba? Dahil ito yung USA. ginagaranti nga sa international law, no? By occupation, ito ay nire-recognize ang international law na parte ng ating claim, ano? But again, gusto ko sanang tukuyin na, di ba, ang nangyayari dito sa aking pananaw ay parang nililito lang ang mga tao tungkol dito, ano? Dahil nga nagiging usaping legal at gumagamit na ng kung ano ang mga terminong legal, no, para ma-confuse ang mga tao at iligaw ang tunay na issue rito, no. Ito yung ito yung dapat tandaan din ng ating mga kababayan na ang totoong issue rito ay yung ating mga karapatan sa ating mga maritime territories at hindi dapat tayo nagsasubscribe doon sa mga naratibo na binibigay ng China tungkol dito. Oo nga po, and Professor Ona, marami talaga hindi binansagan silang mga Chinador. Kasi nga sinasabi na hindi talaga papabor ang taong bayan sa mga Chinador na yan. Kasi biruin nyo eto nga, marami pa mga kababayan Pilipino natin na nagsasabi na last term mo na yan, Senator Robin Padilla bilang senador. Last term mo na yan, Senator Dante Marcoleta, kung tatakbo ka sa pagka-vice president, baka hindi ka rin manalo. Kasi ayaw ng taong bayan ng mga Chinador na katulad po ninyo. Kasi biruin nyo mga kababayan sino ba naman ang utu-uto na hayaan mong i-give up yung isang teritoryo natin na maraming nakatirang mga Pilipino doon at gumagana yung local government natin doon. Diba, utu-utu lang magsasabing i-give up yung Kalayaan Island Group, lalo na at marami mga kabataang nakatira doon. pabor sa China. Diba? Pero hindi ba, baka sabihin nila, nagiging diplomatic lang sila? Ano po ang tingin nyo? Nagiging diplomatic lang po ba sila o talagang obvious na may kinikilingan po sila? Alam mo, kung binabastos ka na sa sarili mong bayan, no, at sinasabi nila na ang mga ginagawa mo ay isang political stunt at binabantaan ka na. Ano ba namang klaseng mga panauhin yan, mga dayuhang panauhin? Di ba? Tama. Kung yan ay ginagawa sa sarili mong bansa. Dapat ma-recognize natin yan, ano? Pangalawa, hindi dapat magbalat sibuyas yung mga senador na binansagan ng mga senador, no? Dahil mararamdaman talaga nila at dapat handa sila sa backlash ng ating mga kababayan. Hindi naman mangmang yung mga kababayan natin Alam nila itong mga taong ito na nung araw pa ay meron ng mga ginawa na pabor sa dayuhang interes. Hindi naman yan lingid sa kaalaman natin lahat, no? Kaya itong At ngayon sinusubukan ulit nila na gumawa na pabor sa mga dayuhan sa interes ng mga dayuhan. 'Di ba mga kababayan, biruin niya yung ginagawa ni Senator Dante Marcoleta na yan. Isipin niyo na maraming beses paano kung nagtagumpay siya at iginibap nga ng gobyerno ng Pilipinas yung Kalayaan Island Group. Sa tingin niyo hindi kukuhanin ng China yon? Kukuhanin ng China yon, mga kababayan. Ang problema nga, bukod sa umangal ang mga kababayang Pilipino natin, bukod sa umangal kayo,
hindi rin pumapayag ang gobyerno ni PBBM at maliwanag yung sinabi ni PBBM ni Katiting na kahit anong pulgada, wala tayong isusuko na teritoryo ng ating bansa. Di ba maliwanag yung mandato ng presidente na walang isusuko at walang ipapamigay na teritoryo. Kaya yung sinasabi, nung iba mga kaalyado ni Duterte na malaki pa yung nawala sa atin, wala pong katotohanan yan. Bansag sa kanila ay isa lamang form ito ng backlash sa Jack at Nina, no? At dapat asahan nila yan at mag-isip-isip sila sa mga susunod nilang gagawin. Tapos eto may sinabi yung anak ni Si Senator Paulo Marcoleta, si Congressman Paulo Marcoleta. ni Senator Marcoleta, may Congressman Marcoleta Oo, yung anak niya, no, Congressman Marcoleta. na dapat daw ilagay ang spokesperson ng Coast Guard at mga senador Sa front line. Oo, kung sakaling girahin tayo ng China. O kaya ibala daw sa kanyon. Kaya nga, diba, yung mga ibang klase, Ano po ang yung reaksyon nyo magkama. dito? Oo. Yun nga yung hindi mo maintindihan no, bakit nanggagaling ito sa mga ating mga legislators, ano? Siguro maganda ay pagbigyan nila yung imbitasyon sa kanila ng ating pamahalaan Tama, na tama. bisitahin ang Pag-asa Island at iba pang mga claimed islands natin dyan para makita nila ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan, ano? Hindi ba nila naisip na ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Island Group, ay hindi lamang parte ng soberenya ng Pilipinas. Ito ay sources ng ating mga maritime, yung mga ating mga fisheries. Maraming kabuhayan ang nakasalalay dito. Tama. At yung deposito pa ng langis na di umano ay pwede nating makuha dyan. Hindi ba nila alam na yan ang, kumbaga, ang ganansya ng Pilipinas dyan? Mag-isip-isip sila at tatandaan sila ng ating mga kababayan pagdating ng panahon. Prof, last question na lang po. Tingin niyo po ba ay Kaya nga ngayon pa lang mga kababayan, tandaan nyo na po, yung mga kaalyado ng mga Duterte na yan, na kapag ka tumakbo yan sa eleksyon mga kababayan, huwag nyo nang suportahan kasi bukod sa mga Chinador yung mga yan, maliwanag naman mga kababayan na ang uunahin ng mga yan ay interest ng China, hindi po interest ng Pilipinas. reasonous itong mga naging pahayag ni Senator Marcoleta? May binigay na paglilinaw si Justice Carpio dyan, Sabi niya, ang treason daw ay nangyayari sa panahon ng digmaan, At tinawag niya itong isang disloyalty, which I agree, Maaring ang ito ay magiging isang disloyalty sa ating republic, Pero isipin din ng ating mga kababayan, Kung ito ay sinasabi ng ating mga legislador, mga kilalang personalidad, Isipin niyo lang na napakalalim na ng impluwensya ng Communist Party of China dito sa ating pamahalaan at Tama. dito sa ating mga legislador. Alright. At lalo pang lalalim yan kung sakaling maging presidente etong si Sara Duterte. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Hindi po sa ayaw natin kay Sara Duterte pero isipin nyo na maraming beses na lalong lalalim ang koneksyon ng Chinese dito po sa ating bansa, ng China dito po sa ating bansa kung mananalo etong si Sara Duterte na presidente. Ganun po katindi mga kababayan. Kaya nga ngayon pa lang, dapat yung mga kababayang Pilipino po natin, pag-isipan nyo na maraming beses, kung karapat-dapat ba si Sara Duterte at yung mga kaalyado niya na mamuno sa ating bansa sa darating na henerasyon kung ang interest ng mga yan ay pumapabor sa mga dayuhan. So kayo, ano po masasabi at komento po ninyo? Hingil po sa naging pahayag dito mga kababayan ni Dr. Sherwin Ona. Ano po patungkol po dito sa mag-ama sa sinasabi ng mag-amang Marcoleta patungkol dito sa KIJ at EEZ mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.